Kamusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid at sa lahat po ng mga sumusubaybay at laging nakaantabay pagka dumarating na po ang oras ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Tamang Daan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at ngayon ay muli kaming magkasama ni kapatid na Ramil Parba. Kapatid Ramil. Salamat po kapatid na Michael at sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Welcome po kayo sa palatuntunang ito. At sana po ay pakinabangan ninyo ang mga katotohanan na amin pong ihahayag sa inyo sa pamamagitan po ng mga aral ng Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan. Ang pag-uusapan po natin sa pagkakataong ito ay tungkol po sa tinatawag na pag-aantanda ng Santa Cruz o yung Sign of the Cross, na ang unang bahagi po ng pagtalakay ay napag-usapan na po namin ng kapatid na Ramil. At ito po ay may kinalaman kapatid na Michael sa mga argumento at pangangatwiran ng mga dipensor katoliko na may kinalaman sa kanilang ginagawang pag-aantanda ng krus. At ang totoo, para maipatanggap nila ito sa mga tao at para papaniwalaing tama yung kanilang paninindigan, kapatid na Michael, sumisipi rin sila ng mga sita sa Biblia para patunayang utos ng Diyos at utos ng Panginoong Hesukristo ang kanilang ginagawa. At ito po ang mahalagang bagay na ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Kaya simulan natin ang pagpapakita at pagpaparinig sa usapan ni na Mars at ni Mr. Abe tungkol sa batayan nila sa pagsasagawa ng Sign of the Cross. Anong kanilang pinagbabatayan? Pakinggan natin. Ayan, ay gayon po dahil sila'y makakaaway ni Kristo at tayo'y hindi kaaway ni Kristo, nagtatatak tayo ng krus. Saan po yan mababasa? Ay dito po, hawak ko po ngayon ang banal na Biblia na salin po ng ating dakilang Bible scholar, Brother Mars, na si Monsignor Jose C. Abrion. Tayo may Bible scholar, yung doon sa Diliman, wala. Ay, wala po. Wala pong salin ng Biblia yun. Wala po silang sariling Biblia, Brother Mars, sapagkat walang credibility at walang competence. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Ang nag-uusap diyan, kapatid na Ramil, yung dalawang magkaibigan, si Mr. Abe, yung pare ng Simbahang Katoliko, At saka si Attorney Mars. Attorney Mars. Oh, si Attorney Mars, si Mars. Pero minsan nagkakamali ka ng pronunciation. Ate, minsan mga kasi, como sa Bisaya, medyo nadudulas. Kasi yung ATTY, ang tama doon ay attorney. Pero sinushortcut mo na Ate Mars. Hindi, Attorney Mars yun. Pasensya na. O, teka, anong sabi ni Attorney Mars? Attorney Mars? Oh, sabi niya. Tayo may Bible scholar, yung doon sa Diliman, wala. Ay, wala po. Wala pong salin ng Biblia yun. Wala po silang sariling Biblia, Brother Mars, sapagkat walang credibility at walang competence. Itong sinasabi pa lang ito ni Mr. Mr. Abe. Abe na pinalilitaw yung sa Diliman tayo tinutukoy. Kasi ang central natin, Diliman, Quezon City. Huli siya New Era, Quezon City na ito ngayon Sa bagay, huli sa balita. Pagbibigyan na natin. Ngayon, dito sa binanggit niya, meron siyang ginamit na Bibliang Katoliko na salin ni Mr. Abriol na ang sabi nga ro doon, Ayan, ay gayon po dahil sila'y makakaaway ni Kristo at tayo'y hindi kaaway ni Kristo, nagtatatak tayo ng krus. meron nga silang ginamit na sitas. At yan po yung Ezekiel 9:4 na mamaya atin pong tatalakayin. Pero bago natin sagutin yan, kapatid na Ramil, yung talatang kanilang pinagbabatayan, anong reaksyon natin doon sa sinabi ni Mr. Abe na Tayo may Bible scholar, yung doon sa Diliman, wala. Ay, wala po. Wala pong salin ng Biblia yun. Wala po silang sariling Biblia, Brother Mars, sapagkat walang credibility at walang competence. anong reaksyon mo dahil sa sinabing wala raw tayong sariling salin ng Biblia? Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ikalawa, hindi naman po como ang isang relihiyon, tulad ng Iglesia Katolika,
Hindi naman komo ang isang reliyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na reliyon. Bibigay ako halimbawa, kapatid na Michael, yung saksi ni Jehovah's Witnesses. Meron po silang Yung mga... nagpapakilalang saksi ni Jehovah. Nagpapakilalang saksi ni Jehovah. Meron silang mga isinalin na Biblia. Pero nangangahulugan ba na sila'y sa Diyos, sila'y kay Kristo? At saka, yung isa pa, medyo mabigat yung sinasabi ni Papa, yung pari na si Abe. Wala po silang sariling Biblia, Brother Mar, sapagkat walang credibility at walang competence. Siguro, pagka nagkaharap siguro ang ikaw na isang pari at saka ministro na Iglesia ni Cristo sa isang maginoong debate, siguro doon na makikita at yung tao na magpapasya kung sino talaga ang may competence o wala. Pero wala tayong sinasabing hinahamon natin sa debate si Mr. Abe. Wala naman. Pero kung maghahamon, paghahamon, ay pagbibigyan natin. at sa isang maginoong diskusyon. Opo. Pero ang isang nakatatawag pa ng pansin, yung Ezekiel 9:4 na kanilang ginamit. Kailan daw ba matutupad ang sinasabi doon sa Ezekiel 9:4, kapatid Ramil? Ito ho yung pahayag nila. Ito po aklat ni Propeta Ezekiel ay prophecy. Ito po ay patungkol sa panahon na pagdating ng Mesiyas. At darating daw ang araw, maraming makakasuklam-suklam na mangyayari sa mga lungsod no, sa bayan ng Diyos. Ano-ano yung mga nangyayaring yan ngayon? Abortion, Lahat na. contraception, pornography, same-sex marriage, at iba pa. O, di ba maliwanag na ayon sa Catholic Defender ay matutupad daw, na silang palitawin, na matutupad daw yung antanda at pagtatatak ng krus sa panahong Kristiyano o sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Yan ay mga hinuha lang nila eh. Hinuha? Kuro-kuro, palampalagay. At kasi may maitatanong tayo sa kanila, kung yan ay natupad sa panahon ng Panginoong Kristo, anong kasaysayan ng Biblia na natupad yon, na talagang si Kristo nagtatak ng krus sa noo, doon sa mga alagad niya. Yung literal na krus. Kasi yun ang sinasabi nila, yun ang pinalilitaw nila dito eh. Tsaka, kapatid na Michael, yung paggamit nila doon sa Ezekiel 9:4, meron silang itinatago ron eh. Kaya ang ginagamit nila, hindi yung maganda balita, hindi yung ibang salin. Itong pinili nila, salin din ng pare, kapwa pare nila na si Monsignor Abriol. Sapagkat pagka binasa natin yung mismong Ezekiel 9:4, ang binasa kanila kasi yung salin ni Abriol. Siguro basahin muna natin yon, bahaging yon, pagkatapos ano yung itinatago at hindi nila binabasa? Mabuti, basahin po natin. Ito mismo. Ito yung mismong Bibliang yon. At ito ay salin at meron po ito, yan may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinalsin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Ito yung ngayon, mga kaibigan, ang itinatago nilang footnote. Ang sabi dito, may number 4, yun yung footnote, krus. Ang sadyang nakasulat ay Tav, ang huling titik ng abakadang Ebreo na kamukhang-kamukha ng krus. Hinahambing ito ng mga Santos Padres sa krus ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong lang po namin kay Mr. Abe na pare ng Iglesia Katolika at si Attorney Mars, bakit kaya hindi ninyo binabasa, Mr. Abe at Mr. Mars, ang footnote nitong Abriol version? May itinatago sila rito, kapatid na Michael, kasi maliwanag dito sa footnote, napapanood naman po nila sa kanilang television screen, ang nakalagay, ang sadyang nakasulat sa Ebreo daw, sa 9:4, kasi yung Old Testament, kabilang Ezekiel, kabilang Ezekiel, nasulat sa Hebrew. Ebreo. Ang nakalagay, ang sadyang nakasulat ay Tav, ang huling titik ng abakadang Ebreo na kamukhang-kamukha ng krus. So mapapansin natin dito, hindi sila fair kapatid na Michael. May itinatago sila. Mabubuko kasi sila pagka itong si Abe
at saka si Attorney Maruel, mabubuko sila kapag ka ang binasa nila, kung binasa nila yung footnote. Kasi nandoon ipinaliwanag na yung krus na yung sinasabing krus diyan, hindi naman talaga yun ang tamang salin. Hindi yan ang tamang salin nung terminong tav. Kasi ang tav, huling titik ng alpabetong Ebreo. At ipinapapansin natin, kapatid na Ramil, yung tav, letter T. Oh, letter T. Kumbaga, Hindi naman cross Opo. krus Opo. na magkahalang. Pero Opo. ang kinuha nila, yung X na parang X, hindi yung parang letter T. Halimbawa, kapatid na Michael, magbibigay tayo halimbawa. Halimbawa, yung bola. Ball ang halimbawa, pero pagkadalawa na yan, balls Balls na, na yan, oh. kapatid na Ramil. Sa bagay, wala naman tayong problema dyan. Talagang tama naman yun. Plural. Halimbawa, volleyball, basketball, di dalawa, balls na yan. Balls talaga. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung sinasabi natin, binigay lang natin halimbawa yun. Halimbawa, circle. No? Yung, Bilog din yun. Circle. Tapos, tama bang i-translate mo na ball o bola dahil lang sa magkamukha yung circle at saka ball? Hindi naman siguro tama yun, kapatid na Michael. Talagang maling-mali yun. Ito nga nangyayari dito eh. Kung mo yung tav, letter tav o letter T sa Ebreo, kamukha daw ng krus, kaya isinalin nilang krus batay dyan sa Abriol version. At ayon mismo sa aklat ng Simbahang Katoliko, saan daw nagmula yung last letter na yon na Hebrew alphabet na tav o yung letter T? Dito makikita yung kontrahan, kapatid na Michael. Kasi doon sa sinabi ng pari, yun daw letter ta na ay mula sa Ebreo. Samantalang dito naman sa isang pari, sana depensa ito ni... Ebreo daw yun, ha? Pero ito, sabi naman dito ng isang pari... Anong aklat yan? The Externals of the Catholic Church. Na ito po ay may nihilobstat ni Arthur Scanlan. Ito ay 1918 pa eh. Baka wala naman silang kopya nito, pwede silang tumingin dito, itong dalawang depensor katoliko. Ito po sinasabi, pakinggan po natin ang sinasabi dito. In some places, the cross used for executions was in the form of the letter T, sometimes called the tav cross, from the Greek letter. Dito naman, kapatid na Michael. Greek naman? Hindi ko maintindihan ito eh, no? Dito, yung sabi kanina ni Abriol, yun daw tab, pero sa bagay, sa akin, tama naman yun na yung letter tab, Last letter of the Hebrew alphabet. Pero sabi naman dito ng isang pari na Iglesia Katolika ito, kontra dahil sa itong sinabi ng pari naman, yung daw tab ay letter na Greek letter. Naalala ko tuloy si Boy Adon. Ayaw magitin. Sabi niya, Greek daw yung Lord. Tapos, yung Adon. Ngayon, sinabi naman niya, Hebrew pala. Kaya kanino nagbubumerang o bumabalik yung akusasyon noong ni Mr. Aben na wala raw tayong competence. Tayo may Bible scholar, yung doon sa Diliman, wala. Ay, wala po. Wala pong po sali yun. ng Biblia yun. Wala po silang sariling Biblia, Brother Mar, sapagkat walang credibility at walang competence. Nagbubumirang, bumabalandra sa kanila, kapatid na Michael. Iisang forma ba yung krus na ginagamit ng mga Katoliko? Iisang forma ba yun? Ito pa ang laking problema ngayon. Kasi ito, tuloy lang natin po, itong librong ito na ating binasa, sa pages 153 hanggang 154. Ang sabi rito, in some places the cross used for executions was in the form of the letter T, sometimes called the tav cross from the Greek letter. The ordinary cross, ito pa isa, such as is generally shown in representations of our Savior's crucifixion, is the crux capitata, or headed cross, also known as a Latin cross. And tradition tells us that this was the form used on that momentous occasion. When the four limbs of the cross are of equal length, we have a Greek cross, so called because it was largely used in medieval Greek architecture. A cross in the form of the letter X is known as St. Andrews, that apostle having been crucified on one of that description. A cross with four equal limbs of spreading or triangular form is a Maltese cross,
so-called because it was the badge of the military and religious order of the Knights of Malta. If the arms of the cross are connected by a circle, it forms the well-known Celtic cross, of which many ancient specimens may be seen in Ireland. A cross with two crossbars is variously known as an archiepiscopal or patriarchal cross because it is used in the heraldic arms of these higher prelates. There are also other variations due to the ingenuity of artists and architects. Mga kaibigan, dito po sa akin binasa, medyo mahaba-haba, pero may binabanggit at sana napansin po ninyo. Dito binabanggit ng pare ang ilan sa mga forma ng krus ng simbahang Katoliko. Halimbawa, ang cross na para sa execution, para pagpatay, iyan ay, ang forma niya, letter Tav. T. Letter T. Letter T. Napapanood po nila sa screen. Ang pangalawa, yung ordinary cross ay tinatawag nila na Latin cross. Cross na ang tawag yan ay crux capitata or headed cross. Napapanood po ninyo sa inyong mga TV screens. At sabi po nila, ito daw pong Latin cross, kapatid na Michael, ito yung sa tradisyon Katoliko, doon daw namatay ang ating Panginoong Sukristo. Yung ginawa niyang pagliligtas, doon daw nangyari yun. May pangatlo. Meron pa, yung Greek cross, yan, napapanood po ninyo, parang plus, tapos, may parang pang St. Andrew's cross, napapanood po ninyo. Parang times, X. Para X. Itong Maltese cross, meron pa, napapanood nyo, Celtic cross, meron pa, Patriarchal cross. Kaya tanong natin, Mr. Abe, ang tanong alin dito? Ang tanong ko sa iyo, bakit yung 9:4 ng Ezekiel, yan ay tav, na yan para pampatay, pang execution. Samantalang ang cross na ginagamit ninyo, batay rin sa inyong libro, yung Latin cross, iba ang forma. At sabi ninyo, batay sa tradisyon, doon daw pinatay ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Ito tanong, bakit yung 9:4 ngayon ng Ezekiel ang ginamit yung batayan? Samantalang magkaiba, yung cross na binabanggit doon na Tav, kaysa doon sa actual cross sa na Latin ginagamit cross. ngayon, Latin cross, na ginagamit ng simbahang Katoliko. Teka muna, naalala ko lang, balikan natin yung sabi ni nung pare kanina. At tatakan ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Naalala ko lang yung termino ng humihikbi at umiiyak. May naalala ka bang isang puno ng samahang pangrelihiyon? Humihikbi, umiiyak sa tindi ng problema at anong problema niya? Panoorin natin. Bawat problemang makarating sa akin, hindi ko pwede hindi iisipin. It's a part of my duty and responsibility as a brother in Christ. Mabigat. Nakikita mo yung mga nagpila-pila sa CR. Gusto nang mag-aalit nung nahuhuli doon sa nauunan. Tagal-tagal, tain-tain na siya. Problema ko pa rin yun. Kapatid na Ramil, awang-awa ako. Yan ang pasang krus ni Mr. Eliseo Soriano. Sipi, haba ng pila. Yung nasa dulo raw, galit na inis na Rosa nasa unahan, gusto nang napunta sa una sa pila. Ang problema CR, ano ba ang solusyon? Nag-aagawa sila CR. Pagka, simple lang naman, magpagawa ng marami, di ba? Ngayon, kung hindi niya malulutas yung problema ngayon, total, nasa Pampanga naman siya dati, nasa Brazil siya, bumalik siya sa Pampanga, total, marami namang nagpapako sa krus diyan. Subukan niya magpapako sa krus. Hanapin niya yung Latin cross. Ayun, Latin cross. Latin cross. Huwag yung may tav. Wag. Kasi pang ano yun, sa bagay, kung gusto niya, okay rin yun. Pang-kriminal yun pang-kriminal. Yung Latin cross, pwede na sa kanya yun. Pero hindi natin sinasabing kriminal si Mr. Eliseo Soriano. Hindi natin May nasabi. pasan-pasan lang krus. Yun ang krus niya yung CR. Iwanan natin yan, nadaan na lang natin kapatid na Ramil. Bueno, balikan natin yung krus na ating tinatalakay, yung krus na ginagawa po at pangangatwiran ng simbahang Katoliko. Ano sinasabi mismo ng aklat ng simbahang Katoliko tungkol sa krus
na kanilang isinasagawa ngayon. Yung anong kanilang pag-amin? Before ko basahin to, kasi dalawa yung pinagagawa nila eh. Sa mga miyembro, mayroon talagang krus na magkahalang na kahoy. Literal na krus. Meron ding literal na pag-aantanda ng krus. Yung tinatawag sa Ingles nilang sign of the cross. Ang sabi ho nila, wala po ito hindi po ipinag-uutos ito ng mga banal na kasulatan. Hindi ipinag-utos. Opo, ito sabi. Anong katunayan? Anong babasahin natin? The Apostles' Creed. Pari, ang sumulat nito, si Reverend Clement H. Crack, sa pahina 16, ganito po ang ating mababasa. We form on our foreheads the sign of the cross. These practices are not commanded by a formal law of Scripture. Ito sabi ng pari mismo. O sige, sagutin. Dapat sagutin ito ni Mr. Abi. Total, pari rin naman siya. Bakit ang sabi ng pari na yung pag-aantanda ng krus, Mr. Abi at saka kay Mr. Ilacios, kay Brother Mars, no? Tawagin nila. Bakit sinabi ng pari na yung pag-aantanda ng krus ay hindi ipinag-uutos ng banal na kasulatan o ng Biblia? Kaya pagka hindi utos ng Diyos, utos lang po ng kung sino-sinong tao na nangunguna sa isang samahang pangrelihiyon. Pagka ang isang gawaing pangrelihiyon, kapatid na Ramil, ay sabihin nating pagkukrus, o pag-aantanda na Santa Cruz o ano pa man yan, pero ipinatungkol sa Diyos, hindi naman utos ng Diyos. Yung ba may kabuluhan? Ay pakinggan po natin ang pahayag ng Diyos na sinipin ng ating Panginoong Sukristo sa Mateo 15:9. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Mga kaibigan, maliwanag po ang sinasabi ng Diyos na kahit na alam naman ng Diyos na ipinatutungkol sa Kanya yung gayong mga ritual, mga gayong alituntunin. Ang problema kasi, utos kasi ng tao, hindi kasi utos ng Diyos. At manapa, sa susunod nating pag-aaral, atin pang mapatutunayan, yan po'y ikapapahamak. Sabi ng Biblia, pag utos ng tao, ipinatutungkol man yan sa Panginoon Diyos, walang kabuluhan. Pag sinabi pong walang kabuluhan, walang kwenta sa harap ng Panginoon Diyos. Kaya tiyak na hindi tinatanggap ng ating Panginoon Diyos. Iyan po ang dahilan, kapatid na Michael, na inihahayag po natin ang katotohanan ito. Hindi po sa layunin na mangantyaw tayo, ano pa man, ang gusto natin matutunan ito ng ating mga kababayan para hindi po masayang ang ating puhunan, ang inyong hirap, ang inyong sakripisyo sa inyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kaya sa dami ng mga nanonood sa atin, ang iba'y dumadalo sa ating mga Bible studies, sa mga gusaling sambahan, ay marami po ang nakaunawa sa mga aral ng Biblia na ating tinatalakay sa ganitong pagkakataon. At kaugnay nito, panoorin at subaybayan po natin ito, mga kapatid. Ako po si Marlene Bartolome Villena. Dati po akong katikis sa St. Mary Magdalene Church po, dun po sa amin sa Palanan, Isabela. Tinuturo ko po doon yung kung paano po mag-rosary, tapos kung paano ang panalangin ng Katoliko po noon. At talaga pong masasabi ko pong active po ako noon dahil po tuwing linggo po ay nagsisimba po kami sa aming relihiyon. Pag meron pong may pagkuhan po sa mga ribulto po, ay lumilibot po kami doon sa amin po doon para po makapag-serve po sa aming simbahan. Yung asawa ko naman, babasa rin po kasi siya ng Biblia. Ako po si Rodolfo R. Villena Jr. Dati po akong lay minister sa St. Mary Magdalene Parish Church. Humigit kumulang 4 na taon. Nung lay minister po ako sa St. Mary Magdalene Parish Church, meron po kami mga schedule na kung saan dalawa po bawat lay minister ang pupunta sa isang baryo na doon po kami ay magsasagawa ng misa. Ang tawag po noon, misa.
Yung matandang lay minister po ang magkakandak ng misa at ako po yung katuwang niya sa pag-aabot ng hostya po sa mga kaanib po na Katoliko. Sumasama rin po ako sa pari noon bilang isang katikista. Nagtuturo po ako, meron pong lesson na aming ituturo sa bawat kaanib po. Nung lay minister po ako, kadalasan ko rin pong ginagawa kapag nananalangin po ako. May ginawa po akong altar sa bahay namin noon. Marami po akong koleksyon ng mga santo. Bumili rin ako ng grotto na kung saan mayroon isang santo. Ganun po. Gumagamit ako ng rosaryo sa pananalangin po. So ginagawa ko po iyon. Kasama ang aking asawa, mga anak, ang anak po, panganay, yan, nagro-rosaryo po kami. Ang aking magulang po ay siya po ang nag-akay sa akin po na umanib po dito sa Iglesia ni Cristo. Sinabi ko po sa kanila na ayaw ko, sabi ko talagang Katoliko lang ang gusto ko po noon kasi hindi ko pa po noon alam yung aral. Hindi pa po ako nakapakinig. Tapos po nung yung time po na schedule po namin na magdudoktrina po, nagugulat po ako sa mga naririnig ko po dahil sabi ko totoo kaya itong mga sinasabi nila, sabi ko. Nakaleson na kami ng 5, gayon tanong-tanong na po ako ng ganyan about po sa santo po. Doon po talaga ako naanig sa aking puso po na umanib sa iglesia po. Dahil napakalaking kasalanan po pala yung pagsamba po sa Diyos-Diyosan po. Na hindi po dapat sambahin yung mga santo, hindi po pala. Tapos yun po, yung asawa ko naman, tinawag ko naman po siya na makinig po. Talagang kinausap ko po siya ng, subukan mo lang makinig sa pamamahayag, sabi ko, o kaya sa doktrina, marami kang malalaman na kwan na hindi dapat nating ginagawa, sabi ko po. Bukas naman po ang kanyang puso na talaga pong nagbabasa rin po kasi siya ng Biblia. So, nalaman ko sa aral ngayon sa Iglesia ni Cristo na ang rebulto ay Diyos-Diyosan. So, hindi dapat sambahin sapagkat ang dapat sambahin ay ang Amang nasa langit. Masaya po ako ngayon dahil sa wakas po, ako po ay nabautismuhan. At naniniwala po ako sa biyaya ng bautismo na kung saan ang aking kaluluwa ay maliligtas. Ako po si kapatid na Marlene Bartolome Villena, dating katikista ng Romano Katoliko. Ako po si Rodolfo Villena Jr., dating lay minister po ng Romano Katoliko. Pero ngayon, ikinararangal po namin na kami ay Iglesia ni Cristo. Pinakahahangad po namin na ang ganitong palatuntunan ay nakatutulong sa inyo para hanapin ninyo ang tamang daan ng paglilingkod sa Diyos at dito natin isagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo ang angkop at karapat-dapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos.